Dahil nga sa hindi pa tuluyang nakaka-recover ang ating bida mula sa sarili niyang kidlat, ay ginamit nito ang kanyang water element upang makagalaw o humabol kila Francesco. Kung saan masyado ang pagtataka ng mga ito dahil sa kakaiba umanong paggalaw ng tubig, at iniisip nga din na hindi na sila pwedeng manatili pa dito. Nagmadali nga silang umahan dahil sa mga kakaibang pangyayari sa karagatang ito. Si Howard nga daw ay isang fire element user, pero ngayon ay nagagamit niya ang kidlat at kaya ding makontrol ang paggalaw ng tubig sa ilalim ng karagatan. Pero ang pinakamalala nga daw ay mayroon pa siyang maliit na halimaw pero malakas manampal. Nakatakas nga daw sila Francesco, wika ng ating bida habang nakatingin siya sa kanila. Pero hindi bali na nga daw at may dalawa pa namang naiwan. At ang mga naiwan nga na ito ay hindi na umaasang makakaalis pa sila kaya mas mainam daw kung lalabanan na lang nila ang ating bida. Ginamit nga nila ang kanilang mga abilidad upang umatake, hanggang sa unti-untang mapalibutan ng mga ito ang ating bida, na iniisip lang naman na mga gold element cultivator sila. Habang mabilis nga niyang iniiwasan ang kanilang pag-atake ay sinabi ng ating bida na hindi ito sapat upang magdulot ng pinsala sa kanya. Kaya naman napapatanong ang mga ito kung bakit masyadong mabilis ang bawat galaw ni Howard sa ilalim ng tubig. Dahil ang pagkakaalam nga nila ay isa Sea and Fire Awaken. Pero biglang nagulat ito nang maglunsad ng atake ang ating bida, na hindi na nila nakayang iwasan pa, dahil nga sa hindi din naman nila agad napansin ang pagkontrol nito sa tubig. Kaya napapatanong na lang ang mga ito kung paano daw kayang naging dual cultivator itong si Howard, at talagang apoy at tubig pa ang elemento niya. Pero ayaw pa nga daw nilang mamatay, kaya naman muli ay gumamit sila ng panibagong teknik upang atakihin ang ating bida mula sa kanyang likuran. Pero dahil nga sa teritoryo ng ating bida ang katubigan ay hindi ubra sa kanya ang mga sneak attack na ito, malakas nga daw ang ginawa nilang pag-atake pero dahil siya ang tagapamahala sa mundo ng tubig ay wala itong magagawa. Ginamit nga ng ating bida ang tubig upang sanggahin at wasakin ang ginawa nilang pag-atake. Kaya muling napapatanong ang mga ito kung paano ito nagagawa ng ating bida, pero mukhang hindi na nila malalaman ang kasagutan sa kanilang mga tanong. At ginamit nga ng ating bida ang mga flying sword niya upang patayin ang dalawang miyembro ng CDF, nang walang kalaban-laban, pero bago pa sila tuluyang mamatay ay sinabi ng lalaki na hindi talaga nila ito matatapatan pag sa ilalim ng tubig ang labanan. Samantala pag-ahon naman nila Francesco ay iniisip nila na iba o kakaiba daw ang Howard na nakalaban nila sa ilalim ng tubig kumpara sa kilala nilang Howard. Napapatanong nga ang mga ito kung asa na daw ang matalinong Phoenix ni Howard, at kung anong mga element daw kaya ang ginagamit nito sa ilalim ng tubig, ito na nga din daw ang pinakamapanganib na paghabol na ginawa niya sa tala ng kanyang buhay. Kaya naman iniisip nito na mukhang nagkamali siya ng pagkakakilala kay Howard magmula pa ng umpisa. Hanggang sa mapansin niya ang dugo na kumakalat sa dagat at naisip na malamang sa patay na ang dalawang birangk nilang kasama, pero masyado naman daw yata itong mabilis. Mukhang kailangan nga daw munang pag-isipan ni Francesco ng 1,000 beses pa kung magpapatuloy siya sa paghabol sa ating bida. Tinanong nga siya ng kanyang kasama kung ano na ang dapat nilang gawin at kung babalik pa sila sa tubig. Pero bakit naman daw ito gagawin ni Francesco, dahil hindi pa naman siya pagod na mabuhay, o sa madaling salita ay siguradong para silang nagpakamatay pag bumalik pa sila sa tubig. Ilang sandali pa ay tinanong nito ang kanyang mga kasama kung sino ang may gamit o tools upang obserbahan ang katubigan, dahil kailangan daw muna nilang makita kung ano ang ginagawa ni Howard bago sila magdesisyon. Inilabas nga ng kanyang kasama ang tila bola na spiritual tools at hinagis sa dagat, hanggang sa ilang sandali pa ay unti-unti itong lumulubog. Samantala habang kinakapkapan naman ng ating bida ang mga napatay niyang miyembro ng CDF, ay sinabi nito na mga hampas lupa pala sila dahil ang space spiritual tool lang daw ang meron sila, sabay napapaisip kung masyado na bang naghihirap ang CDF. Nakakadismaya nga daw dahil ang mga scrap lang na ito ang makukuha niya sa kanila, pero wala naman siyang idea kung sa anong klase ng metal gawa ang mga ito, pupulutin na din naman daw niya ang mga ito dahil sayang din at baka magamit niya sa ibang bagay kalaunan. Sakto namang napalapit ang tila bola na magic tool sa ating bida habang pinupulot niya ang mga scrap na ito. Kaya naman kinilabutan sila Francesco nang makita ito, napapatanong nga sila kung magbabakal bote daw ba ang ating bida dahil sa pinupulot niya ang mga metal scrap, at ibebenta nga daw kaya nito ang mga metal scrap para magkapera siya. Tinanong nga ni Francesco ang kanyang kasama, kung sa tingin daw ba niya ay papansinin pa ba talaga ng mga malalakas na B-rank na tulad nila ang mga basurang pinupulot ng ating bida,
kaya may kakaiba daw talaga kay Howard. Na napansin ang spiritual tool na gamit nila upang obserbahan ito. Matapos ngang wasakin ng ating bida ang spiritual tool nila na gamit sa pag-obserba, ay sinabi ni Francesco na hindi na nila alam kung ano pa ang mga gagawin ng ating bida, kaya mas mainam kung umalis na sila bago pa siya makaahon, na agad namang sinang-ayunan ng kanyang mga kasama na mabilis nag-al sa balutan. Samantala makalipas ang 2 oras ay umahan na ang ating bida, at iniisip na malamang sa tuluyan ng umalis sila Francesco, kaya pwede na siyang umahan. Pag-ahon nga nito ay agad niyang nilabas ang kanyang seal at cellphone upang alamin kung ano ang naging pagtatapos ng laban ng Saint at Pope. Nabasa nga niya ang mensahe nila sa kanyang cellphone kung saan ay sinabi nito ang patungkol sa paghabol nila Francesco kay Howard. Sinabi din nito na halos patas lang ang naging katapusan ng laban ng Saint at Pope, mas malakas o magaling nga daw lumaban ang Saint kumpara sa Pope, pero nagdulot naman ang Pope ng matinding pinsala sa kanya at hindi hinayaan na manalo ng ganun lang kadali. Habang ang pangatlong mensahe naman ay tinatanong kung saan siya nanggaling, kaya naman napapaisip ang ating bida kung si Nieting daw ba ang nagpadala ng pangatlong mensahe sa kanya, dahil iba daw ito sa naunang 2 mensahe na patungkol lamang sa mga impormasyon at nangyayari sa South Africa, at mukhang wala nga daw magawa si Nieting kaya nakuha pang tanungin kung saan siya galing. Samantala masyado naman ang kaba nitong si Yutang at hindi mapakali, habang iniisip kung nasa panganib ba ang ating bida dahil hindi ito sumasagot sa mga text niya. Hanggang sa bigla itong nakatanggap ng mensahe mula sa ating bida, kaya agad niya itong tinawagan. Nang marinig nga niya ang boses ni Yutang ay sinabi ng ating bida na, "Ikaw pala nagpadala ng mensahe sa akin, akala ko si Nieting," pero hindi naman pinansin ito ang kanyang sinabi dahil masaya siyang malaman na ligtas at buhay ang ating bida. Nabalitaan nga daw kasi ni Yutang na hindi nila makontak ang ating bida ng mahigit 1 araw na, kaya tinatanong nito kung saan siya nanggaling at kung ano ang kanyang mga pinaggagawa. Pero sinabi lang naman ng ating bida na masyado silang madaming tanong, sabay humingi ng panahon upang mapagtagpi-tagpi daw niya ang kanyang kwento. Ang mga ire-report nga daw niya ay mga confidential na bagay kung saan si Yutang, Nieting at Zujin lang ang pwedeng makaalam. At hindi na nga din daw niya dapat sabihin ang nangyari sa Phoenix ni Howard dahil sa kanyang will of fire at misteryosong pamilya na kanyang panangmulan. Sinabi nga ng ating bida na pinatay niya si Howard gamit ang isang sneak attack, kaya naman tinanong ni Yutang kung napatay ba niya ito habang hinahabol si Howard ng CDF o grupo ni Francesco. Pero hindi daw yun ang ibig sabihin ng ating bida, dahil napatay na niya si Howard bago pa ang paghabol nila Francesco. At dahil hindi pa din na-gets ni Yutang ay tinatanong niya ang ating bida kung paano pa daw nakatakbo si Howard ng milya-milya kung pinatay na niya ito bago pa ang habulan nila ng grupo ni Francesco, sabay tanong kung necromancer na daw ba ang ating bida. Mabagal daw pala ang utak ni Yutang, wika nga ng ating bida, at kailangan pa talaga niyang ikwento ang bawat detalye upang maunawaan niya. Sinabi nga nito na matapos niyang patayin si Howard ay ginamit naman niya ang katauhan ni Howard upang gumawa ng konting kalokohan, hanggang sa mahuli o makita siya nila Francesco na nag-iisa, at ang hinabol nga daw nila Francesco ay walang iba kundi ang ating bida habang gamit niya ang katauhan ni Howard. Pero tinawanan lang siya ni Yutang, at tinawanan, ng tinawanan dahil sa matapos niyang gamitin ang pagkatao o muka ni Howard ay siya ang naging target nila Francesco. Sabay bulong na bagay lang sa ating bida ang nangyari, kaya naman lumabas ang nagagalit nitong kaluluwa mula sa cellphone ni Yutang. Ilang sandali pa ay napapaisip ito kung masyado ba siyang naging matapang sa kanyang pagtawa, masyado nga daw makitid ang utak ng ating bida at siguradong pag napikon nito sa kanya ay lintik lang ang walang ganti. Minabuti nga nitong baguhin ang usapan at sinabing dahil sa sugatan ang Pope at Saint ngayon, ay aalis na ang Forever Bird at CDF sa South Africa. Malamang nga daw na naghahanda na ang Forever Bird para sa obituaryo ni Howard o pagbibigay ng notice patungkol sa kanyang pagkamatay, habang ang CDF naman daw ay siguradong madami ang katanungan patungkol sa pagkatao ng ating bida. Malamang nga daw na hindi naman malalaman ng CDF na ang ating bida ang hinahabol nila at pumatay sa 2 nilang miyembro, ay sigurado namang mag-iimbestiga sila at uumpisahan ito sa pagkamatay ni Howard, kaya mas mainam daw kung magiging maingat siya sa mga susunod pang gagawin niya. Dagdag pa nito na nakahuli ng spy si Ren Sheng mula sa mga kasama nilang individual cultivator. Nais nga daw sanang ibenta ng individual cultivator ang impormasyon patungkol sa plano ng Dragnet,
at kasama na din ang patungkol sa ating bida na hindi nila makita ng mga panahong nagaganap ang labanan. Biglang ang sumiksik sa kung saan ang ating bida matapos marinig na nais ibenta ng individual cultivator pati ang impormasyon patungkol sa kanya. Masyado nga ang gulat ng mga animal sa kanyang tabi na hindi naman niya pinapansin at tinatanong lang kung sigurado ba silang wala itong nabanggit na kahit ano patungkol sa kanya. Pero napigilan nga daw nila ito bago pa niya masabi ang mga impormasyon tungkol sa ating bida, at wala na din naman daw silang napapansin na mali o kakaiba sa mga natitirang individual cultivator. Pero dapat na daw masanay ang ating bida pagdating sa mga ganitong bagay dahil mahaba-habang paglalakbay at oras pa ang uubusin niya sa kasalukuyan niyang misyon. Sinabi nga din ni Yutang na lagi at meron nga daw mga kontra-spy sa lahat ng pagkakataon, kaya kailangang maging mas maingat pa siya sa susunod. Iniisip nga ng ating bida na tama si Yutang, mainam na support o tauhan nga daw sana ang mga individual cultivator dahil sa pwede nilang itanggi ang koneksyon nila sa mga ito pag nagka-problema. Pero hindi naman daw maipagkakaila na magiging problema din nila ang katapatan ng mga individual cultivator sa dragnet lalo pag nasilaw sila sa pera. Tapos na ang seryosong usapan wika nga ni Yutang, kaya oras naman na daw para sa magandang balita. Ang una nga daw ay sinabihan na niya si Rensheng na may pinagawa sila sa ating bida kaya hindi na siya pagdududahan ito. Kaya hindi na din niya kailangan pang magpaliwanag kay Rensheng. Samantala ang isa pa naman daw na magandang balita ay sigurado nang mapupunta sa dragnet at snares ang minahan ng EO, kaya naman nagulat ang ating bida dahil masyado daw yata itong mabilis. Pero dahil nga daw sa naging laban ng Pope at Saint ay hindi na nila pinilit pang makuha ang minahan sa takot nilang makaharap si Nieting, at kung paano naman daw ang magiging proseso ng pagkuha nila sa minahan ay bahala nang makipag-usap ang ating bida sa mga backup nilang parating, kung saan isa daw sa mga ito ay kakilala o kaibigan niya. Sabay bigla nang pinatay ang tawag kaya hindi na natanong ng ating bida kung sino ang tinutukoy ni Yutang, may idea na din naman ng ating bida sa kung sino ito pero sana daw ay mali ang kanyang iniisip. Pagbalik nga nito sa kanilang villa ay sinabi ng ating bida na hindi niya namalayan ang oras dahil sa mahabang habulan, at pagbukas niya ng pintuan ay agad siyang sinigawan at tinanong kung saan siya nanggaling. Masyado ka yatang nag-e-enjoy, akala mo ba nagbabakasyon ka lang dito wika nga ni Miss Lin? Masyado nga daw silang abala sa pagtatrabaho, samantala ang ating bida ay bigla-bigla na lang naglalaho, sabay tanong kung alam daw ba niya ang nangyari ngayong araw at kung bakit kumikilos daw ng mag-isa ang ating bida sa ganito kaalagang araw. Sinabi naman ng lalaking may pulang buhok na malamang sa may mali daw sa ating bida, at kailangan nila itong imbestigahan. Tinanong nga ng ating bida kung ano ba ang nangyari at kung pwede ba nila itong ipaliwanag sa kanya. Sinabi nga ni Miss Lin ang patungkol sa laban ng CDF at Forever Bird gayon na din ang pag-alis nila ng South Africa, kaya ang minahan daw ng EO ay parang mansanas na nasa kamay na ng dragnet at snare, kaya hindi pa daw sila nabigo sa kanilang misyon, habang ang ating bida daw ay anong kinalaman ng laban nila sa inyo wika nga nito? Habang iniisip na kusa namang naglaban ang Saint at Pope, at sa totoo nga lang daw ay resulta ng lahat ng mga kalokohan na ginawa niya ang mga nangyayari ngayon, kaya napapaisip din ito kung bakit tila proud pa ang mga kasama niya sa kanilang sarili wala naman silang ambag. Natahimik na nga lang ang mga ito sa sinabi ng ating bida, habang iniisip na sana daw ay huwag nang ipamuka ng ating bida na wala naman silang kinalaman sa lahat ng nangyayari at wala pa silang ambag. Bigla naman bumukas ang pintuan at nakarinig sila ng malakas na tawa, kung saan sinasabi din ito na mukhang na-surprise sila, at dahil nga sa katahimikan na inabutan nito ay sinabi na natakot sila matapos siyang dumating. At sinabi nga ng ating bida na alam na niyang si Ye Xiao ang tinuturing ni Yutang sa kanyang tawag. Pagtingin na niya dito ay iniisip ng ating bida kung bakit pati si Nolan K ay kasama niya, pero kung kasama nga daw niya ito ay malamang sa sumali na sa dragnet at snare si Nolan K. At kung ganun nga daw ang sitwasyon ay maswerte ang dragnet at snares. Sigurado nga daw na maging si Nieting ay hindi inaasahan na magkakajuwa ng malakas na babae itong si Ye Xiao, na dati daw ay laging sa ruin na assign pero ngayon ay nandito na sa South Africa, kaya sana daw ay patnubayan na lang ng Diyos si Bennett at ang EO. Paglapit nga ni Ye Xiao sa kanilang mga kasamahan ay agad nitong sinabi na, ano pang hinihintay ninyo, tara na at pasabugin ang headquarters ng EO, tsaka tayo mag-inuman ng magdamagan. Dahilan upang masyak ang ating bida,
Kakarating nga lang daw nitong si Ye Xiao ay nais ng pasabugin ang headquarters ng EO upang makapaghasik ng lagim. Kalokohan at malamang nga daw na pera ang habol ni Ye Xiao kaya siya nagtungo dito. Pero binagsakan lang naman siya ni Nolan Kay ng 1 toneladang palihan o anvil, sabay sinabing iwan niya ang kanyang space bag at mag-isa siyang magtungo sa headquarters ng EO. Dahil nga sa ayaw nitong ibigay ang space bag niya kay Nolan Kay, ay inamin ni Ye Xiao na mali daw siya at mas mainam kung magpahinga na lang muna sila ngayon. Tutal ay madami pa namang oras upang gawin ang mga nais niya. Bigla namang tinanong ni Ren Sheng kung utos ba ni Nieting na pasabugin ang EO headquarters, pero sinabi ni Ye Xiao na hindi naman daw dahil ang nais ni Nieting ay ang makipagtulungan sila sa EO, pero pag naging target na sila ng ibang organisasyon ay dun pa lang nila gagawin ang sinasabi niya. Malamang nga daw na nais ni Nieting na magkunwaring gamitin ang EO upang malaman ang mga organisasyon na nais kalabanin o kumakalaban sa Dragnet, pero si Ye Xiao nga daw ay puwersahan at lakas lang ang alam gamitin at walang pakialam sa ibang problema ng organisasyon. Pero dahil andito na nga daw si Ye Xiao ay hindi na kailangang alalahanin pa ng ating bida ang minahan, at oras na din upang alamin kung ilan ang naipon niyang negative points. Kung saan habang paakyat naman siya sa hagdan at palihim na masama o seryoso ang tingin sa kanya ni Ye Xiao. Inilabas nga niya ang singsing ni Howard, at nang makita ang laman nito ay sinabing napakabait ni Howard at pinamanahan siya ng madaming kayamanan. Ang laman nga nito ay limpak-limpak na salapi, prutas na gamit sa pag-awaken, spiritual powers o spiritual tools na mahirap daw hanapin kahit sa ang market at black market. Pero bakit daw kaya tila walang spiritual energy sa ibang prutas na laman ng singsing ni Howard, lalo na umano ang berdeng prutas na ito na parang nakita na niya kung saan. Inilabas nga niya ang mga prutas at kinuha na ng litrato, sunod ay pinadala niya ito kay Yutang upang tanungin kung ano daw ba ang mga ito. At sinabi nga ni Yutang na mga popular na prutas yan, di ba? Avocado, finger lime at guano. Sinabi pa nga nito na bihira daw ang mga prutas na ito at tinatanong ang ating bida kung saan niya nakuha ang mga ito. Na-shock nga ang ating bida nang malaman ng mga pangkaraniwang prutas lang pala ang mga inakala niya na kayamanan, at liban na nga lang daw sa 6 na pulang prutas ay pangkaraniwan na ang lahat. Hindi na nga daw siya magtataka sa reaksyon ni Howard nang sabihin na kinukuha ang pinanggako niyang kayamanan, dahil si Howard man mismo ay walang ganun kadaming kayamanan. Hanggang sa ilang sandali pa ay napansin niyang kakaiba ang sanga ng kahoy na ito kaya napapaisip siya kung bakit pati sanga ng kahoy ay nilalagay ni Howard sa kanyang space ring. Hanggang sa bigla itong magliyab, pero sa tulong naman ng kanyang Will of Fire ay agad na naglaho o kumalma ang apoy mula sa sanga ng kahoy. Ganun pa man ay malakas daw na enerhiya ang nagmumula dito, at malamang na natusta na siya ng buhay kung hindi dahil sa kanyang Will of Fire. Kaya iniisip ng ating bida na isa ito sa mga espesyal na fire item na nahanap ni Howard. At narinig nga niya na may patungo sa kanyang kwarto, kaya iniisip ng ating bida na andito nga din pala si Ye Xiao sa villa at siguradong naramdaman niya ang malakas na enerhiya mula sa sanga. At siguradong pag nakita daw siya nito ay magiging makulit si Ye Xiao dahilan upang mabisto na naman ang kanyang pagbabalat kayo. Pero hindi daw papayag ang ating bida at walang sino man ang pwedeng makabisto na gamit niya ang maskara sa pagkakataong ito. Masyado na nga daw malaki at madami ang naging effort niya upang gampanan ang katauhan ni Li Teng, at kung hindi niya pwedeng pag-aralan at alamin ang iba pang bagay patungkol sa sanga dito sa loob ng villa ay mas mainam kung aalis na lang siya. Mabilis nga siyang lumabas at lumayo mula sa kanilang villa, kung saan habang patuloy siyang tumatalon sa mga bubong ay makikita ang lumilipad na phoenix at nakatingin sa ating bida. Samantala makalipas pa ang ilang sandali sa kung saang lugar, ay sinusubukan mag-inject nito ng kanyang kapangyarihan sa sanga, pero kahit anong gawin nga daw ng ating bida ay hindi siya makapag-inject ng kapangyarihan niya sa sanga na ito. Hanggang sa biglang nahulog mula sa kanyang likuran ang isa sa balahibo ng phoenix, at ang amoy sunog nga daw na ito ay walang duda na ang phoenix ni Howard kaya naman bahagyang nagulat ang ating bida. Pagtingin nga niya sa phoenix ay tinanong nito kung naghapunan na daw ba siya, habang iniisip kung bakit buhay pa ang phoenix ni Howard kahit napatay na siya, malamang nga daw na mas mainam kung iisipin niyang alaga ito ni Howard kaysa sabihin na isa lang ito sa kanyang abilidad. Tahimik lang naman ang phoenix na tuka-tuka pa din ang kitty habang nakatingin sa sanga. Kaya iniisip ng ating bida na hindi siya ang pakay nito kundi ang sanga na hawak niya. Ilang sandali pa ay tinanong niya ito kung nais ba niya ang sanga, pero tila napapaisip lang naman ito sa kung ano ang sinasabi ng ating bida,
Kaya nagtataka din ito dahil ang alam niya daw ay matalino ang Phoenix na ito pero bakit ngayon ay hindi na maunawaan ang sinasabi niya. At naalala nga niya si Howard, foreigner nga pala si Howard wika nga ng ating bida, kaya malamang sa hindi nito nauunawaan ang wika niya. Muli nga niya itong tinanong kung nais ba niya ang sanga gamit ang wika ng banyaga, at sosyal tumango ang Phoenix na foreigner pala talaga. Kaya naman kailangan pa daw pag-igihan ng ating bida ang pag-aaral sa wika ng banyaga upang hindi siya magmukhang tanga sa harap ng ibon na ito. Samantala iniisip naman ng Phoenix na mukhang pala kaibigan daw ang lalaking pumatay kay Howard, dahil nga sa hindi siya makaramdam ng puot mula sa ating bida at mukhang papayag naman daw itong makipagnegosasyon sa kanya. Pero bigla itong natahimik at nainis nang matapos tanungin ng ating bida kung ano ang tinitignan niya sabay mabilis na tinago ang sanga. Nahirapan nga daw ang ating bida sa pagkuha ng sanga na ito, kung saan ay nakipaglaban siya kay Howard ng 3 araw at 3 gabi kaya hindi pwedeng basta na lang niya itong kunin. Pero kung tama nga daw ang Phoenix ay wala pang 1 araw mula nang maglaban sila ni Howard. Pero sinabi naman ng ating bida na hindi naman daw siya madamot. At kung tutulungan nga daw niya ang ating bida sa kanyang mga magiging laban ay ibibigay niya ang sanga sa Phoenix. Hindi mo kailangang mag-alala wika pa nga nito, dahil hindi naman daw siya mahihirapan at aalagaan siya ng ating bida, kung makakahanap nga daw siya ng mga fire items na aangkop sa Phoenix. At di pa man tapos magsalita ang ating bida ay agad na itong tumango o pumayag sa nais ng ni Shu, habang iniisip na ganito din daw ang mga offer ni Howard sa kanya dati. Pero bigla itong nanginig nang matapos magsalita ang ating bida, dahil ang nais palang sabihin ni Shu ay ibebenta niya sa Phoenix ang mga fire item na mahahanap niya at aangkop sa kanya. Napapaisip nga ito kung anong ibig sabihin ng ating bida na ibebenta o bebentahan siya ng mga fire item, ilang sandali pa ay ginawa niyang apoy ang kitty na kanyang tuka-tuka. Pero hindi bali na nga daw at dapat nang mainto o tumigil dito ang lahat. Iniisip nga din itong nagkamali siya nang sabihin niyang pala kaibigan ng ating bida, habang patuloy niyang ginagawang apoy ang kitty. Iniisip naman ng ating bida kung ano na ang nangyayari at kung bakit biglang naglaho ang kitty. Napapaisip na nga din ito kung naasar ba ang Phoenix sa kanyang mga sinabi at kung naghahanda na ito upang atakehin siya. At bigla nga siyang mabilis na nagtungo sa ating bida, kung saan sinabi din ni Shu na kung ayaw ng Phoenix ang offer niya ay pwede pa din naman silang maging magkaibigan. Isa pa ay hindi din naman daw siya kakayanin ng Phoenix. Na mabilis lang naman palang pumasok sa kanyang sanga, kaya naisip ng ating bida na gusto lang ng Phoenix magpahinga sa loob ng sanga at wala talaga itong balak na kunin ang sanga mula sa kanya. Nauunawaan na nga daw niya ngayon kung bakit laging tinuturo ni Howard ang langit pagtatawagin niya ang Phoenix, dahil ang Phoenix ay lumalabas mula sa kanyang space ring, akala nga daw dati ng ating bida ay tinatawag talaga ni Howard ang Phoenix mula sa kanyang katawan. Pero lahat daw pala ay parte lang ng pag-arte ni Howard upang hindi mapansin na ang Phoenix ay nagmumula sa sanga na nakatago sa space ring niya.